mga mainit na balita ngayong tanghali. Pre-trial conference sa mga reklamong isinampa laban sa mga pulis na sangkot sa pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Sinimulan na ng PNP Internal Affairs Service. Sumukong supplier ng shabu ni Kerwin Espinosa na si Lovely Adam Impal, pinakawalan na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group dahil umano sa kawalan ng sapat na ebidensya. 40 milyong pisong halaga ng malagkit na bigas na sabat ng Bureau of Customs. Pangulong Rodrigo Duterte pasok sa listahan ng World's Most Powerful People of 2016 ng Forbes Magazine. Very good satisfaction rating. Napanatili rin batang sa survey ng Social Weather Station. Nagitaan na raw residente sa Santa Maria, Bulacan na tulungan sa libreng medical mission na UNTV at Members Church of God International. At sagupaan ng Judiciary Magis at Malacanang Kamao, kabilang sa 3 laro inaabangan sa second round eliminations na UNTV Cup Season 5 sa Linggo. Magandang tanghali. Inumpisahan na ngayong araw ang summary hearing ng PNP Internal Affairs Service hinggil sa inihaing reklamo kina Police Superintendent Marvin Marcos at mga kasamahang pulis kaugnay sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa floor. Dumating nga ang grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos kasama ang kani-kanila mga abogado sa isinagawang pre-trial conference ng PNP Internal Affairs Service ngayong araw. Ang mga ito ay pinatawag ng IAS matapos na makitaan ang probable cause hinggil sa pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5. Ito'y base na rin sa resulta ng isinagawa nilang investigasyon sa mga isinumiting affidavits na mga witness at ganun din sa counter affidavits na isinumite ng mga akusado. At upang mapabilis ang proseso, mas pinili na lamang ng magkabilang panig ang magsumite ng position paper upang pag-aralan. Nauna nang sinabi ng IAS na matatapos nila ang rekomendasyon sa loob lamang ng 15 araw hinggil sa kinakaharap ng mga itong kasong grave misconduct na maaari nilang ikatanggal sa serbisyo. Sa halip na isailalim sila sa summary hearing kung saan kailangan pa nilang dumalo kada hearing tulad ng ginagawa sa regular court na tatagal naman ng 70 araw. Balik sa iyo, Floor. Lea Ilagan nagulat mula sa Kamkrame. Sa Enero na ilalabas ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang report ukol sa investigasyon sa pagpatay kay Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob ng kanyang selda. Ayon kay Chairman Panfilo Ping Lacson, nakapaloob sa committee report ang rekomendasyon na bumuo ng task force na tututok sa mga tinatawag na deaths under investigation. Narito ang report ni Joyce Balancho. Ni Senator Panfilo Lacson sa ilalabas sa Senate Committee report na bumuo ang Philippine National Police ng task force para imbestigahan ang kabi-kabilang patayan o mga deaths under investigation cases. Sinabi ng chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kakaunti ang nare-resolbang kaso ng DUIs ng mga pulis sa mga nakaraang buwan. As of December 12, 3,671 yung DUIs. Ang dami, napakarami, 36. And then so far, ang na-solve nila, meaning na-cleared na sa investigation, 785. So parang lumalabas ngayon, 21.4% ang kanilang solution rate. And I told them that's too low for a murder solution rate. Aniya hindi maaring idahilan na pareho lang ang bilang ng mga napapatay sa nakaraang administrasyon para hindi tutukan ang DUIs. Maliban sa task force, irerekomenda rin ni Senator Lacson ang pag-aamyenda sa anti-wiretapping law. Sa Enero, balak inabas ni Lacson ang committee report na may kaakibat na ulat ng National Bureau of Investigation na nagsasabing premeditated at rub out ang pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ang kulang na lang anya sa report na ito ay ang motibo ng pagpatay kay Espinosa na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nabibigyan linaw dahil sa kawalan ng ebidensya. More speculative than evidentiary kasi yung circumstances, because Kerwin admitted that he was giving money to some members of the CIDG 8. Tapos yung tatay niya knowledgeable din do sa ano. So
circumstantial. Sa December 20, magsisimula na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa inihaing kaso ng NBI laban kina Police Superintendent Marvin Marcos at mahigit 20 pulis na nasasangkot ngayon sa pagpatay kay Mayor Espinosa. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Ipinahayag ng National Bureau of Investigation na inilipat sa kanilang kustodiya ang drug lord na si Kerwin Espinosa dahil sa court order, kaya wala pa itong special arrangement ukol dito. Narito ang report ni Mirasol Abugadir. Wala pang special arrangement na ibibigay ang National Bureau of Investigation para sa kustodiya sa drug personality na si Kerwin Espinosa. Dakong alas 11:30 ng gabi noong Miyerkules nang dumating sa NBI si Kerwin na agad isinailalim sa medical at physical check-up. Ayon kay NBI spokesman at Deputy Director Ferdinand Labin, stable naman ang kondisyon nito at wala itong idinaraing na karamdaman. We are taking him into custody dahil may court order. So wala pang special arrangement dito, but I understand the application with the DOJ as under the Witness Protection Program is already being processed. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Espinosa. Mas mahigpit din sila sa seguridad lalo na ngayong holiday season. Sa ngayon, iniingatan si Kerwin sa isang pasilidad sa loob ng NBI compound. It's a very tight security. The NBI is ready to address any threat on the life of not only Kerwin Espinosa but on any of our detention prisoners and on persons being kept under protective custody. December 6 nang iutos ng Baybay Leyte Regional Trial Court na ilipat sa NBI ang kustodiya ni Kerwin mula sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Nahaharap si Kerwin sa kasong illegal possession of firearms at illegal drugs. Kasalukuyang pinoproseso ng DOJ ang aplikasyon nito sa Witness Protection Program kaugnay ng pagnanais nito na maging testigo sa ginagawang investigasyon sa illegal drug trade na kinasasangkutan umano ni Senator Laila De Lima. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mabalita, naniniwala ang ilang kongresista na hindi pa maaari ma-impeach si Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng pahayag nitong may mga napatay na ito sa Davao City na mga kriminal. Ngunit igagalang ng lower house ang sinuman na nais magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Ay kay Ifugao Congressman Teddy Bagilat, wala pang sapat na basehan o ebidensya upang patunayan ang pahayag ng Pangulo. Umaani ng mga batikos hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang pahayag ni Pangulong Duterte sa Wallace Business Forum Dinner sa Malacanang. Sinabi kasi ng Pangulo na sumasama siya sa mga police operations laban sa mga masasamang loob sa Davao City noong alkalde pa lamang siya. But I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Sinabi naman ni Senador Laila De Lima na ang pag-amin ng Pangulo ay paglabag umano ito sa konstitusyon at isang impeachable offense. Very good pa rin ang satisfaction rating ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pinaka-latest survey ng Social Weather Station. Narito ang report ni Aga Kaakbay. Patuloy na nakakuha ng very good net satisfaction rating si Pangulong Rodrigo Duterte sa fourth quarter ng 2016 batay sa survey ng Social Weather Stations. Ginawa ang survey mula December 3 hanggang December 6 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Plus 63 ang nakuhang net satisfaction rating ng Pangulo nitong December na bumaba ng 1 puntos mula sa plus 64 noong Setyembre ay maituturing pa rin itong mataas. Sa kabila nito, kalahati o 51% ng mga respondent ang naniniwala na nakasasama sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o institusyon ng mga opisyal nito ang umano'y pagmumura sa publiko ni Pangulong Duterte sa mga foreign officials.
Inaasahan naman kay Congressman Erice ang latest SWS survey ay magsisilbing isang wake-up call sa Pangulo. Rethinking doon sa kanilang mga polisiya, lalo na sa extrajudicial killings na nagaganap. Kailangan mahinto ito sapagkat naapektuhan talaga yung mga pinakamahihirap nating kababayan. Nagpapasalamat naman ang Malacanang sa patuloy na pagsuporta ng publiko sa mga pulisiya ng Pangulo upang masolusyonan ang mga problema ng bansa. Ayon naman kay Communication Secretary Martin Andanar, ito ay magsisilbing inspirasyon sa Pangulo para magsumikap na tuparin ang kanyang ipinangako sa mga Pilipino. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kumakalap na ng suporta ang mga opposition congressmen sa gagawing pagharang sa pagpasa sa death penalty bill sa pagbabalik ng sesyon sa Enero ng susunod na taon. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nagsisimula ng kumalap ng suporta ang mga Liberal Party congressman mula sa iba't ibang grupo bilang paghahanda sa gagawing pagharang sa pagpapasa ng death penalty bill kapag naisalang na ito sa plenaryo sa susunod na taon. We are going to work hard with allied groups like the civil society, NGOs, and the church to really reinforce our campaign against the reimposition of the death penalty. We need opposition not to oust the president but to help the president determine alternative solutions to problems. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, karamihan sa LP members ay hindi pabor sa pagbabalik ng parusang kamatayan ngayon. Maglalabas ng opisyal na posisyon ng partido kaugnay ng pagpapasa ng mga kontrobersyal na panukalang batas bukod sa death penalty bill ay ang pagpapababa ng criminal responsibility sa 9 na taong gulang. Naniniwala rin ang opposition congressman na mahihirapan ang majority coalition ng lower house kung gagawing party vote at hindi batay sa konsensya ng bawat mambabatas ang botohan sa pagpapasa ng death penalty bill. The major challenge to a party vote is personal conviction. And if you really talk to our colleagues, right now their position on the death penalty is based on their personal conviction. Mahirap labanan yan Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Enero, prioridad na matalakay ng liderato ng lower house na talakayin na sa plenaryo ang reimposition ng death penalty at iba pang mahalagang proposed bills. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, House of Representatives. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang 12 container na naglalaman ng malagkit na bigas na tinatayan nagkakahalaga ng 40 milyong piso. Mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko. Yes, Lord, nasabat ng Bureau of Customs ang 12 2x220 feet na container truck na naglalaman ng sako-sakong malagkit na bigas. Tinatayang umabot ang halaga ng mga ito sa 40 milyong piso. Napag-alaman ng BOC na galing sa Ho Chi Minh City, Vietnam ang mga sako ng glutinous rice, ngunit pinadaan muna sa Hong Kong bago dumating sa Pilipinas noong November 7 at November 13. Inimbestigahan ng ahensya ang pagdating ng mga sako sa bansa dahil wala itong import permit at kaduda-duda ang nakalagay na consignee sa dokumento na nakapangalan sa isang kapitan ng barko. Ayon kay BOC Commissioner Nicanor Feldon, bagong scheme na naman ito ng mga smuggler dahil misleading ang mga impormasyon sa nakasaad na consignee. Malinaw anya na violation sa Section 1400 ng Customs Modernization and Tariff Act na misdeclaration, misclassification at undervaluation in goods declaration ang isasampang kaso sa mga broker at mga importer na sangkot sa maanumalyang importasyon ng mga malagkit na bigas. Hindi pa anya pwedeng pangalanan ang broker at mga sangkot dito hanggat hindi pa tapos ang investigasyon sa mga ito. Pero ayon pa sa BOC, may mga natitira pang ilang container truck na hindi pa nabubuksan at kasalukuyan pang sinusuri ang mga dokumento at laman ng mga kargamento. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Inabsuelto ng Sandigan Bayan si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian kaugnay ng kaso ng Kentex fire tragedy. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Hindi nakitaan ang probable cause ng Sandigan Bayan 2nd Division ang kasong isinampa laban kay Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian kaugnay ng Kentex fire tragedy. Isang resolusyon ang inilabas ng graft court na nag-aabsuelto kay Gatchalian sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple physical injuries.
Ayon sa korte, umaksyon si Gatchalian in good faith and diligence nang mag-issue ang Valenzuela City ng business permit sa Kentex alinsunod sa Ordinance 62 ng lungsod. Sinabi rin ng korte na duty-bound si Gatchalian na sumunod sa Ordinance 62. Alam natin lagi kong ginigiit na yung ginawa ng pamalang lungsod ng Valenzuela ay legal. Sumusunod kami sa legal na utos ng pamalang nasyonal na kailangan mapabilis ang paglabas ng mga permit para masigurado natin na yung red tape na babawasan sa gobyerno. Hindi rin nakitaan na sangkot si Gatchalian sa nangyaring sunog sa Kentex factory sa Valenzuela. Bukod dito ay inabsuelto rin ng korte ang mga City Hall officer na sina Renchi Padayaw at Eduardo Carrion. Tuloy naman ang tulong na ibinibigay ng lokal na pamahalaan sa mga biktima ng Kentex fire. Ang pamahalaang lungsod ng Valenzuela ang nagbayad upang makapag-enroll ang mga anak ng mga biktima. Mga pamilya, hindi yun napuputol. Patuloy kaming nag-uusap, patuloy namin silang dinadamayan at tinutulungan na makabangon muli. Sa katunayan, marami sa kanilang mga anak ay naka-enroll sa lokal na pamantasan namin. May 13, 2015 nang masunog ang Kentex factory sa Valenzuela City kung saan mahigit 70 tao ang nasawi. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Kumpiyansa National Economic Development Authority o NEDA na maaabot ng Pilipinas ang target na 6 to 7% Gross Domestic Product o GDP growth ngayong 2016. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa mga karatig bansa gaya ng Vietnam, Indonesia, Malaysia at maging sa China kung pag-uusapan ay ang paglago sa ekonomiya. Kumpiyansa ang National Economic Development Authority o NEDA na sa kabuuan ng 2016 ay aabutin pa rin ng bansa ang 6 to 7% na paglago ng Gross Domestic Product o GDP na siyang basihan sa pag-angat ng ekonomiya ng isang bansa. Ilan sa naging kontribusyon nito ay ang pamumuhunan sa construction at public infrastructure na sinuportahan pa ng mababang inflation at interest rates, gayon din ang remittances ng mga OFW. Bumaba rin sa 4.7% ang unemployment rate sa record noong Oktubre na nangangahulugang nasa 41.7 milyong Pilipino ngayon ang may trabaho. Nakatulong din umano ang pagpapatuloy ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan pati na ang kontribusyon ng agriculture at manufacturing sectors. Target ng Administrasyong Duterte na mabawasan pa ang poverty incident ng hanggang 15% hanggang sa 2022. At mangyayari ito kung makikiisa ang publiko sa mga programa ng pamahalaan. Kung nag-aaral pa sila, dapat tapusin nila at dapat seryosohin nila ang pag-aaral. At saka yung mga nanay, kung marami silang anak ngayon, palaging buntis, dapat mag-family planning sila. Umabot na rin sa 17 ang naaprobahang proyekto ng pamahalaan mula noong Hunyo lamang habang patuloy pa ring dumaragsa sa bansa ang foreign investors. A few weeks I have been receiving investors delegations from Austria, Italy, Spain, beyond the regular Chinese, Korean, Japanese, and they all are bullish simply because they said your president is a strong president. We think things will happen this time. Sa susunod na taon ay inaasahan namang aabuti ng bansa ang 7.5% na GDP growth. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government o DILG na bigyan ng exemption sa pagkuha ng business at mayor's permit ang mga medical at dental clinic sa buong bansa. Narito ang report ni Mon Hokson. Taong 1999 nang pirmahan ni dating Department of Finance Secretary Edgardo Espiritu ang isang kautusan na nag-exempt sa lahat ng medical at dental clinic na kumuha pa ng business at mayor's permit. Subalit dahil may autonomy power ang mga lokal na pamahalaan, hindi lahat ay sumunod dito. Mula noon ay ipinaglaban ni Dr. Flor Enriquez na maipatupad sa buong bansa ang naturang kautusan. Hindi rin ako nawala ng pag-asa dahil natalo akong twice eh. Hindi ko to iniwanan. Kasi when I'm committed to serve, committed ako dedicatedly. Nagpe-persevere ako, ano ako, dahil alam ko ito ang tama. Sa mahigit isang dekadang pakikipaglaban upang maisulong ang kautusan, sa wakas ay may papatupad na ito sa buong bansa. Isang memorandum circular ang inilabas ng Department of Interior and Local Government na nag-exempt sa lahat ng mga medical at dental clinic na kumuha pa ng mayor at business permit. Subalit hindi kasama sa exemption ang mga clinic na nag-aalok at nagbebenta ng ibang serbisyo, gaya ng mga kilalang derma clinic. Pag nagtinda sila, meron silang tinitinda, meron karugtong ang kanilang
they are selling, meron silang advertisement, minsan meron pa silang spa, connected sa practice. Hindi pwede yun. Si Dr. Boyet Ramirez na isang dentista, bagamat nire-require sila noon sa Quezon City, ay nanindigan na hindi niya kailangang kumuha ng business permit. Minsan may mga nagtatanong sa amin ng mga local government unit, sinasabi ko na lang na hindi na ho namin kailangan yan dahil kumbaga na-implement na po yan. Batay sa circular ng DILG, lahat ng di susunod ay maaaring mapatawan ng kaukulang parusa. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinaplano ng Department of Transportation o DOTR na magtayo ng gateway terminal sa Cavite na inaasa ang mga tulong upang maibsan ang matinding trapiko sa lalawigan. Narito ang report ni Aiko Miguel. Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Transportation ang pagtatayo ng bagong barge at Ro-Ro terminal sa Cavite. Matatagpuan ng CGT 6-hectare property sa Tanza, Cavite, kung saan itatayo ang Cavite Gateway Terminal o ang CGT. Katulong ng DOTR ang International Container Terminal Services Incorporated o ang ICTSI sa pagbuo ng panukalang transport plan. Ibinaliwanag ng ICTSI na hindi makaaapekto sa negosyo ng mga cargo company ang pagpapatayo nito, bagkus solusyon pa ito sa malalang traffic sa Metro Manila. This allows more opportunity for the trucking industry to have the same volume of cargo, but rather than spending all the time moving all of this cargo from Cavite into Manila, they'll be moving it within the different processing zones in Cavite and the new Cavite Gateway Terminal. Layon ng plano na mabawasan ang mga cargo truck na bumibiyahe sa ilan sa mga pangunahing lansangan sa bansa. On barging operations that can take out the trucks from our roads and make them pass through water instead. The roadways are going to be free. So it's really important that we look at innovative ways to move our goods from point to point. Hindi na rin maaantala pa ang mga pagpapadala sa mga kargamento dahil makakatipid sa oras ng pagbiyahe sa mga ito. Paglabas ng mga kargamento natin, whether papunta yan north of Metro Manila or south of Metro Manila, lahat ng mga truck dyan ay lumalabas sa ating port area, dumadaan niya sa along Bonifacio Drive. So kung galing ka North Harbor, dadaan niya ng Arten, Delpan, Bonifacio Drive, dadaan niya na sa Rojas Boulevard, tapos either dadaan niya doon sa Coastal Road or lalabas ng South Superhighway yan. Inaasahang mai-issue ang lahat ng permit mula sa DENR at LGUs na sakop sa pagpapatayo ng CGT sa Enero 2017. Buwan naman ng Setyembre o Oktubre 2017 magsisimula ang operasyon nito. Tinatayang 140,000 na cargo truck trip ang mababawas sa mga pangunahing lansangan kapag ito ay nagbukas na. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinahayag ni DFA Secretary Perfecto Yasay na napagkasunduan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Presidente at Prime Minister ng Singapore na palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa paglaban sa terorismo at illegal na droga. Narito ang report ni Rosalie Cos. Matapos ang welcome ceremony ng Singapore government para kay Pangulong Rodrigo Duterte sa istana kahapon, nakipagpulong agad ito kina Singapore President Tony Tan Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Bagaman walang kasunduang pinirmahan, binigyang diin naman ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore sa mahalagang aspeto tulad ng paglaban sa terorismo, pagsupil sa illegal na droga at border security. We talked a lot about the areas of mutual cooperation, particularly in the field of the fight against terrorism, the fight against illegal drugs. These are basic things that we both agreed to pursue, and also in the area of cooperation with respect to securing our borders from transnational crimes. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Yasay, naging maganda ang usapan sa pagitan ng mga leader ng dalawang bansa. Oh, it was a very engaging meeting, both with the President and Prime Minister of Singapore. We had defined the areas of our cooperation. Bukod dito, nagpahayag din ng pagsuporta ang Singapore sa chairmanship ng Pilipinas para sa ASEAN 2017.
Ginawa ni President Tan ang pahayag sa state banquet na inihanda nito para kay Pangulong Duterte at delegasyon nito. Samantala, inaasahan namang mas mapapaigting pa ang ugnayan ng Singapore at Pilipinas sa usapin ng trade at economic cooperation matapos na hikayatin ni President Tan ang Singapore business sector na mamuhunan sa Pilipinas, partikular na sa Metro Manila, Davao at Cebu. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Singapore. At samantala nakatakdang pulungin ngayong araw ni Pangulong Duterte ang mga miyembro ng Filipino community sa huling araw ng kanyang 2-day visit sa Singapore. May report si Myla Guevara. Ngayong araw ang nakatakdang pakikipagpulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Filipino community dito sa Singapore. Umaasa ang marami nating kababayan dito na makikita nila ng personal at malapitan ng Pangulo. Gaganapin ang Philcom meet and greet with the President sa Singapore Expo. At dahil limitado ang kapasidad nito, ay nagsagawa ng pre-registration ang Embahada ng Pilipinas. Inaasahang hihigit pa sa kapasidad ng lugar na 5,000 ang darating na mga Pilipino upang makaharap si Pangulong Duterte. Actually, malaki yung effect nung pagkapanalo niya or pag-upo niya. From the beginning na umupo siya, sobrang ramdam agad namin yung changes. Like, nawala yung hassle na OEC, yung tanimbala, malaking ginhawa para sa aming mga OFW. Plus the fact na alam naming safe yung mga family namin back home kasi sobrang hirap magtrabaho abroad. And then at the same time, you're thinking with your family back home. So this is actually my big break. I'll be hosting his state visit. I'm very much excited. I think it's every Filipino's wish to say hello to the president. He symbolizes a lot of hope and creates happiness to the people. Samantala, handang-handa na ang embahada sa pinakamalaking event na gaganapin mamayang gabi. Maraming overseas Filipino workers dito sa Singapore ang umaasa sa pangakong pagbabago ni Pangulong Duterte sa Pilipinas. Kabilang na rito ang pag-unlad upang matupad na rin ang pangarap nilang makauwi na ng bansa at makapiling ng pangmatagalan ang kanilang mga mahal sa buhay. Myla Guevara, UNTV News and Rescue, Singapore. Ipinagpaliban ng United States Aid Agency na Millennium Challenge Corporation o kay MMC ang pagbibigay ng development grant sa Pilipinas dahil sa issue sa rule of law at civil liberties. Napili ang Pilipinas ng MMC na bigyan ng $1 milyon na halaga ng tulong sa panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Ito ay dahil sa magandang pamamalakad ng Aquino administration sa pamahalaan. Kabilang sana sa ibibigay na grant sa Pilipinas ng MCC ay ang $54.3 million computerization at business process streamlining na Bureau of Internal Revenue at Anti-Corruption Project. Pero naman tuwain natin ang mga balita mula sa mga probinsya. Iatid na ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. May pahugto, Frima. Ay paugto lakay at ining kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Leko nening Philippine Coast Guard ding pangakarog daking oil spill ding residente king Limay Bataan kaya rin ang mesilab ning meto nga oil tanker ang malapit king baybayin napon. Ining balita ng Joshua Antonio. Kaagad na isinugot sa Bataan Provincial Hospital ang 18 crew ng isang oil tanker matapos itong masunog sa karagatan ng Limay Bataan noong Miyerkules ng hapon. Nagtamo ng severe burn injuries ang 6 na crew members nito, kabilang na ang kapitan ng barko, samantalang minor injuries naman ang sa iba pa. Sa inisyal na report ng Philippine Coast Guard ng Bataan, ang Rhea Faye na pagmamayari ng Riled Marine Services and Trading ay nasa malapit sa baybayin ng Barangay Luz nang magkaroon ng mechanical failure ang generator nito kung saan nagsimula ang sunog. Tiniyak naman ng PCG na walang mangyayaring oil spill sa karagatan ng Limay dahil wala pa itong kargang langis nang mangyari ang pagsabog. Nag-aabang pa lang ito na makargahan ng langis mula sa Petron Bataan Refinery. Yung vessel, walang cargo on board. Walang fuel on board o walang cargo on board. Ito kasing si tanker na to, they are waiting na mag-load ng produkto coming from Petron. Kaya wala dapat ipangamba ang mga residente rito, lalo na ang mga mangingisda. Fortunately, doon sa initial investigation natin kahapon, walang traces na na-damage yung hull niya, yung barko, walang traces sa dagat, walang traces doon sa loob.
na nabuta si so perfectly safe perfectly stable yung barko na walang any threat for marine pollution. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng PCG at ng Bureau of Fire Protection kung may iba pang dahilan ng pagsabog ng oil tanker sa Bataan. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Formal daneng binyening DILG in court ang pong Registers Building. Nating ulaga ang may git 28 million pesos sa kayabeking proyekto da para king Tacloban City as sobrang may apektuhan king ang bagyong Yolanda. Ining balita ng Jeneline Gakit. Over na halokal nga panggobyernuhan ng Tacloban ang court nga Registers Building hapater na extension nga naguba kahuman ang paglasurbo han Bagyo Yolanda haton Nobyembre 2013. Gintikangan pag-ayda ini haton 2015 hapanahon pa han Aquino administration. Umabot naman in sobra 28 milyones ka pesos ang nagastos dinhi. First time ko na nandito pero sabi ni Mayor at saka yung in charge sa project talagang mabilis daw ang construction ngayon. No? Yung Duterte speed is doing his best na kung paano maipabilis ang construction dito ng mga houses at saka mga buildings dito sa Tacloban. Igin kalipay liwatan lokal nga panggobyernuhan ang malaksi nga pag-aksyon hanya na ang administrasyon. We are lucky to now have a president. By the way, our president is the first po who gave financial assistance and to come to Tacloban right after Yolanda. Siya po yung una. A president who does not choose the beneficiaries of the resources of the national government. A president who will not allow politics to stand in the way to helping his constituents. Sumalakan Interior Secretary Sueño, ada na kuno 98% ang iraigin titindog na proyekto hailaroman Recovery Assistance on Yolanda Project or RADILG. Ginuhuman nila kuno ang construction hanigin titindog na civic center para mga tagapalo ngan public market Tan-Awan Leyte. Jeneline Gakit, UNTV Notisya ngan Bulig, Tacloban, Leyte. Malyari dan ng dalanan ding motorista king Bacoor City, Cavite. Ing Solidarity Route akapanayan dang makasaop king pamipaliwalas king daloy na ning trapiko king Balen. Iniing report ng Raddy Forastero. Binuksan na ang Solidarity Route sa Bacoor City sa lalawigan ng Cavite. Ito ay alinsunod sa Section 140, City Ordinance No. 2013-047 o mas kilala bilang the Revised Traffic Code of the City of Bacoor. Layo nitong mabawasan ang mabigat na daloy ng trapiko na nararanasan ng mga motorista dito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga alternatibong daan. Ang Solidarity Route po na ito ay binubuksan po natin para maibsan po yung trapiko dito po sa lungsod ng Bacoor. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong po sa akin para finally yung ordinansa na ginawa ng ating pong city since 2009, ngayon lang 2016, nagkaroon ng katotohanan. Kabilang sa Solidarity Route ang Camellia Springville, Town and Country Subdivision na maaaring daanan ng mga magmumula sa Molino Road patungong Daang Hari at vice versa. Sa Belazona, Bahayang Pag-asa naman maaaring dumaan ng mga galing at patungong Molino hanggang sa Buhay na Tubig. Samantalang ang FNE De Castro Subdivision naman ang alternatibong ruta sa mga babiyaheng patungong Molino Road at Molino Boulevard. Ayon kay Mayor Lani Mercado Revilla, libre at eksklusibo lamang sa mga residente ng Bacoor ang sticker system para sa Solidarity Route. Basta meron kayong Solidarity sticker, ay makakadaan po kayo ng libre. Ito po'y walang bayad. May oras lang syempre na sinusunod ang pagbubukas po nito. Nakatakda naman buksan sa susunod na taon ang 3 pang Solidarity Route na ilalagay sa lungsod. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. At yan ang kekatamong balita, iba't yung miyayaliwang lugar ng kekatamong bansa. Ako'y Frima Salonga Gloria, mibalik kayo Ken Lakay. Dahil salamat Frima Salonga Gloria. Kabilang ang sagupaan ng Judiciary Matches at Malacanang Kamao sa 3 larong inaabangan sa second round elimination ng 5th UNTV Cup sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ganda ng pasa. That is so Colombia.
Here comes Malacanang rushing. Wow, what a run. Mainit na bakbakan ang aabangan sa main game sa linggo sa pagpapatuloy ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Magsasagupaan sa third game alas 5:30 ng hapon ang Group A number 1 team Malacanang Kamao laban sa Group B number 2 team Judiciary Magis. Masusubukan na ng gusto ang bagsik ng mas pinalakas na Malacanang team kontra two-time champion Judiciary Magis. Matatanda ang tinalo ng Judiciary ang Malacanang sa Best of 3 series noong Season 3. Ngunit iba na ang sitwasyon ng team Malacanang ngayon dahil 13 sa kanilang lineup ay bago na pinangungunahan ng dating professional basketball player na si Christian Luanson. Handa naman yung team dyan na naka-mindset kami na ang treatment na lang naman namin sa elimination is hanggat tumatagal, kailangan malaman namin yung galaw, okay, at ano kaya ibigay ng bawat isa. Ngunit ang Judiciary Magis porsigido rin na makapasok muli sa finals sa pangunguna ng 4 nilang dating professional basketball players na sina Don Camaso, Ariel Capus, Warren Ibanez at Chester Tolomia. Pag-aaralan namin mga plays nila, yung transition offense, para ma-break agad namin. Tsaka yung depensa, siyempre, ng mahalaga sa laro. Kailangan namin talagang manalo sa susunod na game para makabalik ulit kami sa semis. Tsaka number 1 team sa kabilang grupo yun. Kung matatalo namin yun, medyo lamang na kami sa panalo. Hawak ngayon ng Malacanang ang 5-1 win-loss record habang ang Judiciary Magis ay may 6 na panalo at isa pa lang di natalo. Kapwa hangat ng dalawang koponan na makuha ang top spot sa pagtatapos ng second round eliminations para sa otomatikong pwesto sa semifinal round. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Ang ating mga balita sa Ibayong Dagat ibibigay ni William Theo. William, what's the latest news abroad? Good afternoon, Flor, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A major snowstorm hit Portland, Oregon on Wednesday, causing traffic accidents and forcing the closure of some streets and highways, which trapped thousands of drivers in gridlock during rush hour. The National Weather Service issued a winter storm warning for the area, although there were no immediate reports of storm-related injuries. Commuters vented their frustration on social media, posting angry messages and pictures of the congestion under the hashtag Snowpocalypse, which was trending in the Portland area. Meanwhile, Ecuador signs extraction contract with Canada's Lundin Gold. RC Reyes reports. Ecuador y la minera canadiense Lundin Gold firmaron un contrato válido por 25 años este miércoles para la explotación del yacimiento Fruta del Norte. Con inversión del trato, se espera que alcance $1,000 millones en su primer trimestre. Según el contrato, Lundin Gold finalizará la construcción del proyecto minero a finales de 2019 para la extracción de oro y plata entre enero y marzo de 2020. As we mentioned previously, it's a very important milestone that we got the exploitation agreement for Lundin Gold, for Ecuador, and without all the help from the government, we've never been here today. And I guess this will become a milestone for more mining investment in the country, as this is a very prospective mining area. El vicepresidente Jorge Glass dijo a los medios durante la firma de los contratos que el acuerdo significará un impulso importante al PIB. Si consideramos todos los proyectos mineros que están en marcha, proyectamos para la próxima década cerca de $4,000 millones adicionales en exportaciones. Un incremento significativo en el Producto Interno Bruto y fuentes de empleo, de trabajo directo e indirecto para alrededor de 40,000 ecuatorianos. La zona de Fruta del Norte forma parte de la Amazonía de Ecuador, donde se cree que son casi 5 millones onzas de oro y sobre 6 millones de onzas de plata, según datos oficiales. Pero los conservacionistas y los grupos indígenas han planteado dudas sobre el impacto ecológico de esos megaproyectos en la región amazónica del país. Arce Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina.
And in Syria, the UN envoy for Syria said on Thursday that about 50,000 people remain in East Aleppo and some are likely to be evacuated to the rebel stronghold of Idlib, predicted to be the next Aleppo if no political solution can be found to the civil war. An operation to evacuate thousands of civilians and fighters from the last rebel bastion in Aleppo began on Thursday, part of a ceasefire deal that would end years of fighting for the city and mark a major victory for Syrian President Bashar al-Assad. A convoy of ambulances and buses with 1,000 OD people of abroad drove out of the devastated area Aleppo, which was besieged and bombarded for months by Syrian government forces. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Flor. Maraming salamat sa iyo, William Theo, and of course, sa ating correspondent na si RC Reyes. Lubos na nagpapasalamat ang mga taga-barangay mag-asawang Sapa sa Santa Maria, Bulacan dahil sa walang sawang pagtulong ng UNTV at Members Church of God International. Ito dahil sa ikatlong pagkakataon na nagsagawa ng libreng medical mission ang UNTV at ang MCGI sa kanilang lugar. Narito ang report ni Nestor Torres. 3 taon nang hirap makakita ang 58 anyos na si Mang Rinaldo Samandan, residente ng Santa Maria, Bulacan. Bunga ng katandaan, sobra na ang panlalabo ng kanyang paningin. Ngunit dahil walang pambili ng salamin, ay nagtitiis na lamang siya. Kaya nang mabalitaan ang libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa barangay Mag-asawang Sapa, agad itong nagtungo upang maipatingin ang mata at makakuha ng libreng salamin. Ang aking panlalabo ng mata, na lubos na dinaramdam ko ng siguro may kulang-kulang 3 taon na sa panlalabo. Hindi na makabasa ng malilit na words. Ngayon, nabigyan ako ng libreng salamin ng medical mission, mga tao rito, mga doktor. Ako nagpapasalamat po ako sa kanila. Si Mang Rolando de Vega naman ay 5 buwan ng pabalik-balik ang lagnat dahil sa matinding pananakit ng ngipin. At dahil kapos rin sa pera, hindi niya magawang makapunta sa dentista. Ngunit sa tulong ng serbisyong kasambahay ng UNTV, katuwang ang mga partners in public service, nasolusyonan na ang matagal nang iniindang sakit ni Mang Rolando. Dahil sa wakas ay napabulot na rin niya ang kanyang sirang ngipin. Matagal ko na nararamdaman itong sakit ng aking ngipin. Kaya pagkakataon na ito ay sinamantala ko para maipatanggal na pagkat ito na ang aking pagkakataon pang matanggal na lahat ng pain na nararamdaman ko. Ilan lamang sila sa mahigit 600 residente sa Santa Maria, Bulacan na napaglingkuran sa libreng medical, optical, dental consultation, laboratory check-up at iba pang serbisyo tulad ng libreng gupit at masahe. Meron ding mga nabigyan ng libreng gamot para sa kanilang karamdaman. Lubos namang nagpapasalamat si Barangay Councilor Mary Jean Garcia at naging estudyante ni Kuya Daniel Rasol dahil sa tulong na natanggap ng kanyang mga kabarangay na mahihirap. Kuya Daniel, maraming salamat po. Sobrang napakalaki na po ng utang na loob ko po sa inyo. Bilang estudyante nyo po, alam ko po na may pagmamalaki nyo ako dahil patuloy po ang paggawa ko ng kabutihan sa ating kapwa. Alam ko na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama kahit isang araw lang. Marami po natutuwa dito sa medical mission. Nakita ko lang po ng mga tao masayang masaya dahil makasano libre lahat, pati po gamot, pero na kami masaya dahil kahit po malayo po ito, binigyan kami ng halaga. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ng UNTV at MCGI sa naturang barangay. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali at happy weekend!